It's POV. Nay, alis na po ako. Sigaw ko sa aking ina dahil nagmamadali na ako papunta sa palengke. Sige anak, mag-iingat ka. Sigaw niya buhat sa aming kusina. Opo, uuwi din po ako kaagad. Mabigat ang dala kong timba na may lamang tilapia. Nagtitinda kasi ako sa palengke 3 beses sa isang linggo. Ako ang panganay sa pamilya namin kaya ako talaga ang inaasahan nila inay. 2 trabaho ko, minsan ay tagalinis ako sa mga kondo ng mayayaman, kasama ko ang kaibigan ko na si Joy. Masaya siyang kasama dahil bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Madalas ginagamit ko rin siya. Panghugas ng plato. Hindi kasi maganda na gamitin ng bareta. May naiiwan pa kaya magasto sa tubig. Kaya nag-switch ako sa Joy, isang patak, sangkatutak. Sangkatutak din kasi ang mga hugasan. Joy ang gamit ko pero hindi ako enjoy. Dahil sa mga naiisip ko hindi ko napansin ang paparating na sakyan. Ay, ang mga tilapia ko! Pasigaw na bulalas ko dahil natapon sa daan ng mga isda na dala. Hindi ko tuloy alam kung alin ang una kong dadamputin. What the fuck? Tanga ka ba? Galit na bulalas ng lalaki sa harapan ko. Hoy! What the fuck mo mukha mo? Huwag mo akong mapakpak dahil wala akong pakpak. Tawa ko at hindi ibon. Bobo, bulag ka ba? Ikaw na nga itong mananagas, ikaw pang galit. Sigaw ko din sa kanya. Nakasuot ito ng shades at sa tingin ko'y gwapo naman siya. Tumigil ka nga, Karen. Saway ko sa sarili ko. Hindi ko kasalanan kung tanga ka. Pwede bang umalis ka nga sa daan? Asik niya sa akin. Buisit ka. Paano na mga isda ako? Kawawa naman mga precious tilapia ako. Parang naiiyak na sabi ko habang isa-isa kong hinuhuli ang mga isda. Dinadampot pala. Hindi ko na yung problema. Umalis ka na nga dyan, baka tulugin kita dyan eh. May pagbabanta na saad niya sa akin. Aba, ako pa talagang pinagbabantaan mo? Anong hindi mo problema? Ihampas ko kaya itong mga isda sa mukha mo. Bayaran mo ako. Sigaw ko sa kanya. You're crazy. Sabi pa niya sa akin. Anong crazy? Crazy for you, gago. Nagsabi ka nga lang, mali pa. Nakita ko na natulala ito. Siguro bilib siya sa Englishing ko. Oh, ano, tatulala ka na dyan? Bayaran mo na nga lang ako. Hindi kita babayaran. Baka modus mo lang yan. Hindi mo ako maloko, babaeng baliw. Sabi niya kaya lalong uminit ang ulo ko sa narinig ko mula sa kanya. Ha, baliw pala ha. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kang baliw. Pwist ka. Sinimulan kong batuhin na isda ang sakyan niya. Stop that! Baliw ka naman talaga. Hindi ako titigil hanggat di mo ako binabayaran. Ang susunod na bato ko, tatama na talaga to sa mukha mo. May pagbabanta na sabi ko na wala na sa isip ko ang mga kawawa kong tilapia. Magkano bang gusto mo? Nakukonsumi na tanong niya sa akin. 1K lang lahat yan. Mabilis na sagot ko sa kanya. Okay. Saan dito at pumasok sa loob ng kotse niya. Siguro kukuha ito ng pera para ibayad sa akin. Nagulat na lang ako dahil sa isang iglap ay wala ng kotse niya sa harapan ko. Mabilis akong nilayasan ng saraulong lalaki. Tatandaan ko plate number mo. May araw ka din sa akin. Mayaman ka, kuripot ka naman. Saraulo ka. Fuck you. Sigaw ko sa papalayo niyang sakyan. Kala niya siguro ay siya lang marunong ng fuck niya. Pero tama ba yun? Tanong kong bigla sa sarili ko. Bahala siya. Ako pa ba mag-a-adjust sa kanya? Kawawa na may mga precious tilapia ako. Kausap ko sa mga isda habang isa-isa ko silang pinupulot sa kalsada. Hindi ko alam kung may bebenta ko pa ba mga ito. Kung minamalas ka nga naman. Malapit ako matapos sa pagpulot ng mga isda ko na may biglang tumigil na kotse sa harapan ko. Okay ka lang ba, iha? Tanong sa akin ng isang magandang babae. Okay lang po ako, madam. Sagot ko naman sa kanya dahil kang mayaman ito. Simple man ang suot niya pero napakakinis naman ang balat niya. Ano ba nangyari sa'yo? Malumanay na tanong niya sa akin. Naku, huwag niyo na po itanong. Mababa trip lang po ako. Sagot ko sa kanya. Ganun ba? Saan mo ba dadali ng mga yan? Tanong pa niya ulit sa akin. Sa palengke ko sana. Ibebenta ko po. Kaya lang hindi na po ako sigurado kung may bibili pa po ng mga ito. Malungkot na sagot ko sa kanya. Okay lang ba kung ako na lang bibili ng mga yan? Paborito kasi yan ang panganay ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Sigurado po ba kayo?
Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Nahihiya din kasi ako dahil may mga buhangin ng ibang isda. Oo naman iya. Magkano ba yung lahat? 1K po. Pinabebenta lang po yun sa akin at 300 po ang parte ko. Sagot ko sa kanya. Ito ang bayan iya. Anya sa akin sabay abot ng 3,000. Naku, 1,000 lang mo. Kunin mo na to. Sa'yo ng 2,000. Nakangiti na sabi niya sa akin. Nakakahiya po. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Kahit ganito ako'y tinatabla naman ako ng hiya. Huwag ka nang mahiya. Ano nga pala pangalan mo, Iha? Karen po. Sagot ko sa kanya. Narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa. Ako naman si Sasha. Pwede mo akong tawagin na tita or mommy Sasha. Sana'y magkita pa tayo ulit. May 2 akong binata. Ipapakilala kita. Masayang sabi niya sa akin. Naku, madam. Sigurado po ako nagwapo mga anak niyo at mayaman po kayo. Hindi po kami bagay. Sagot ko sa kanya. Sigurado ako na bagay kayo. Lalo ng panganay ko. Nakangiting sabi nito sa akin. Sa panaginip po. Natatawa na sagot ko sa kanya. Nakakatuwa ka naman. Huwag ko kayong matuwa sa akin, madam. Di po ako clown eh. Clown? Napaisip ako kung tama ba ang sinabi ko sa kanya. Basta yun na yun. Clown eh, clown na lang. Sige na Iha. Mauna na kami sa'yo. Iluluto ko pa itong mga tilapia mo. Itong mga tilapia pala. Anya sa akin. Sige po, pero sarapan niyo po ang luto sa mga tilapia ko. Na tilapia niyo na po kasi binili niyo na sa akin. Sige, Karen. Nay po, madam. Maraming salamat po sa pagbili sa mga tilapia ko. Na tilapia niyo na rin. Gumiti naman ito sa akin kaya kumuhay ako sa kanya. Mabuti pa si madam. Maganda na yung mabait pa. Sana yung magustuhan ng anak niya mga tilapia ko. Ano ka ba, Karen? Hindi mo na yung tilapia. Saway ko sa sarili ko. Hoy, Karen. Bakit ka nakatulala dyan? Sagaw ni Joy sa akin. Ay, Joy, napanghugas. Gulat na bulalas ko. Narinig ko yun. Nakataas ang isang kilay na sabi niya sa akin. Alam ko, banluwan kita dyan eh. Tumuwid ka na nga dito. Utos ko sa kanya. Kagad naman itong tumuwid habang bitbit ang mga pechay niya. Gusta kagad mga tilapia mo? Tanong niya sa akin. Oo, biniling lahat sa akin. Tulungan na nga lang kitang ilako yung pechay mo. Saad ko sa kanya. Sige, para makapag-sesmes naman tayo. Natutuwang sabi niya sa akin. Siguraduhin mo no, kaya ang sesmes mo sa akin, Joy. Dapat yung sesmes na pwede natin ibenta. Pabiro, nasabi ko sa kanya. Oo naman. Alam mo ba, yung kondo na nilinisan ko kahapon? Panimula niya. Hindi ko pa alam. Pabiro na sagot ko sa kanya. Paano ko tutuloy kung ganyan ka? Sorry naman. Dapat kasi kapag nagkukwento ka, on point, straightforward at fastest. Alam mo ba yun? Tanong ko sa kanya. Basag trip ka rin talaga. Kaibigan ba kita? Oo naman. BFF for life tayo, no? Wag lang for dead kasi mahal ko pang buhay ko. Mabuti na lang, Karen ang pangalan ko at hindi Chicken. Bigla ko naisip yun kaya sinabi ko sa kanya. Bakit mo naman naisip yan? Wala naman sigurong nanay magbibigay ng pangalan sa anak niya ng Chicken, no? Ano pala yaw niya? Manok? O Nokma? Alam mo, slow mo. Kasi kung naging Chicken ang pangalan ko, ang pangalan ng tandem natin, Chicken Joy. Sabi ko sa kanya. Nakita ko na natulala siya. Huwag ka nang matulalay dyan. Siguro manghang-hanga ako sa pagiging matalino ko, no? Tanong ko sa kanya. Oo nga, ang talino mo. Sagot niya sa akin. Sabi ko sa'yo eh. Pagmamalaki ko pa. Taka lang, Besh. May nakikita ako. Ano yun? Tanong ko sa kanya. May isang tilapia dun, no? Turo niya sa akin. Oo nga, tilapia ko yan. Siguro yung lumangoy siya papunta doon. Ang layo din kasi narating niya. O baka nahulog doon sa sakyan ng siraulo na iyon. Sinong siraulo, Besh? Tanong ni Joy sa akin. So what the fuck yun? Yun ang dahilan kung bakit lumangoy sa kalsada mga tilapia ko kahit na wala naman tubig. Pag nakita ko talaga yun, bubutasan ko talaga ang gulong ng kotse niya. Nanggigigil na sabi ko sa kaibigan ko. May ba tayo? Butit binili pa mga tilapia. Tanong niya sa akin. Oo, binili pa rin ni Madam Sasha. Sagot ko sa kanya. Madam Sasha? Parang hindi naniniwala na tanong niya sa akin. Si Madam Sasha nga.
Alam mo, kulit mo rin talaga. Ang swerte mo naman. Anya sa akin. Kilala mo ba siya? Tanong ko sa kanya. Oo naman, sila may-ari ng malaking bahay doon sa Bungad Subdivision. Minsan ako nakapasok sa bahay nila nung isinama ko ni inay. Sagot niya sa akin. Kanila pala yun? Kung nakita mo lang siya kanina, napakasimple lang niya manamit. Kung hindi siya nakakuha, Joy, hindi mo akalain na mayaman siya. Sabi ko kay Joy, ang alam ko, dating maid si madam ng isang professor na naging asawa niya. Talaga? Ang swerte pala niya sa buhay? Namamangha na sabi ko. Sinabi mo pa, lahi sila ng magaganda at gwapo. Pag nakita mo siguro mga anak niya, kahit na maski pang garter ng panty mo, baka biglang masira at malaglag. Humahagikik na parang kitikiti na saad niya sa akin. Grabe naman yan. Bakit? Hinihila ba nilang panty mo? O ako yun, nakahawakan ko na mabuti ang panty ko. Sayang din kasi kapag nasira. Ang mahal kaya ng panty ngayon. Hindi ko pa nga yun tapos bayaran kay Bombay. In short, hulugan ko lang ang panty ko. Sabi ko sa kanya, akin nga, 1 month to pay. Abo ng tatak. Minsan kapag wala akong pambayad, 2 months to pay na. Matibay ito. Nabubutas lang pero hindi nalulose thread. Pero para sure na hindi mahulog, hinihigpitan ko ang kapit. Buti nga yung sa'yo buwanan. Akin nga, arawan ng hulog. Minsan nagtatago na nga ako sa Bombay eh. Sabi ba naman sa akin, ligawan daw ako para libre na lang daw mga panty ko. Juwain mo na para libre mga panty mo na suoin. Natatawa na sabi sa akin ni Joy, ayoko nga. Kahit na butas-butas pa mga panty ko at magbayad ako araw-araw, hindi ko yung jojowain. Teka lang, bakit ba nandito pa rin tayo? Di ba maglalako tayo ng pechay mo? Sabi ko sa kanyang bigla. Oo nga, kasi naman ikaw eh. Anong ako? Halika na nga para maubos na yung pechay mo. Ilako na natin habang fresh pa. Kesa naman mami, lanta na. Hinila ko na siya papunta sa palengke. Wala kaming pwesto kaya ilalako lang namin doon para na rin mabilis maubos. Pechay kayo dyan, fresh na fresh. Sigaw ko dito sa palengke. Paano mo nasabi na fresh yan? Tanong sa akin ng kontrabida na si Amelia. Mas fresh pa to sa'yo no? Nakita mo to? Makinis. Maganda, higit sa lahat malinis. Pangasar na sagot ko sa kanya. Bakit parang ako nilalait mo? Nanlalaki ang butas ng ilong na tanong niya sa akin. Anong nilalait? Sinasabi ko lang ang kalidad ng pechay ni Joy eh. Yung patola mo, fresh ba yan? Tanong ko sa kanya. Oo naman, fresh to no? Mabilis na sagot niya sa akin. Ba't kulubot? Maarte na tanong ko sa kanya. Hindi kulubot ang patola ko. Yung pechay mo, lanta na. Pagtatanggol niya sa patola niya. Lumapit ka dito. Utos ko sa kanya. Bakit? Nautal na tanong niya sa akin. Para malaman mo kung gaano ito ka-fresh. Hindi mo ba alam kung saan ito galing? Sabi ko pa sa kanya. Saan? Sa lupa. Saan ba dapat galing ang pechay? Hawan ko sa pechay mong lanta na. Kulubot. Lanta. Kulubot, kulubot, kulubot. Kulubot ang patola mo. Pangasar ko sa kanya. Lanta nga yung pechay mo. Naiinis na sabi niya sa akin ngayon. Excuse me, fresh na fresh ang pechay ni Joy no? Nakapamewang na sabi ko sa kanya. Fresh daw, kwento mo sa pagong. Inirapan pa ako. Ikaw nga, kulubot na nga yung patola mo, pati ba naman nagtitinda? Pangasar ko pa sa kanya. Bawiin mo sinasabi mo. Bawiin mo. Umiiyak na utos niya sa akin. Ayoko nga, bakit ko babawiin? Ano ba yan, napakaiyakin mo naman. Joy, isayin mo nga to. Tulong uhog na eh. Utos ko sa kaibigan ko. Peekaboo! Where's Amelia? Peekaboo! Bobo! Nagsimula na si Joy pero lalo lang umiyak si Amelia. Ano ba naman yan, Joy? Galingan mo naman. Hindi naman siya natawa kundi lalo mo lang pinaiyak. Sorry na, ito na. Kumakanta na si Joy at sabay acting kasama ang patola ni Amelia. Ako na may tawa ng tawa dahil ututurin talaga ang kaibigan ko. Nabulunan pa siya sa kakaasar kay Amelia. Wisid ka! Umiiyak na sabi ni Amelia sabay tutok ng patola kay Joy. Round 1? Fight! Ako naman nagsabing reference sa kanilang dalawa. Kumuha naman ng patola si Joy at kaagad na itinutok kay Amelia. Nagsimula na sila maglaban gamit ang patola. May mga nanonood na kaya naman naglagay na ako ng lata. Siyempre kailangan nilang magbigay. Hindi pwede ang libreng sini dito, no? Piso-piso lang.
Hulog na kayo, pangais tubig lang po. Wala na po libre ngayon, kaya arat na. Pwede kayong tumayo kung sino sa dalawang manok nyo. Si Team Patola o Team Pachay? Sigaw ko kaya mabilis naman nagsilapit ang iba na nais tumaya. Ipapakita ko sa iyo na fresh ang patola ko. Nainis na sabi ni Amelia habang patuloy sa pag-atake kay Joy. Sige nga, ihampas mo ngayon sa ulo ko kung talaga man fresh yan. Utos ni Joy kay Amelia. Ipapakita ko sa iyo na hindi ito kulubot. Fresh ang patola ko. Fresh! Sigaw niya kasabay ng pagpalo niya sa ulo ni Joy. Kita? Kulubot na bulok pa ang patola mo. Naputol eh. Ano ba yan? May nanahalo na. Sabi pa ni Joy kay Amelia. Tash, announce mo na nga kung nanalo. Utos sa akin ni Joy. At ang nangwagi. Tan-taran-taran. Team Pachay. Anunsyo ko. Oh, I am the championist. Championist. Paulit-ulit na saad ni Joy. Mabilis naman na nag-walk out si Amelia. Pero nagulat ako dahil bigla na lang natumba si Joy. Nash, gabi na ba? Bakit may mga stars? Tanong niya sa akin bigla. May nakita ka bang twinkle twinkle little star? How I wonder what you are? Akala ko ba'y matagas yung ulo mo? Tanong ko sa kanya with matching kanta. Sa ganda ng boses ko, tsak aantukin siya. Kung pwede lang ako sumali sa The Voice of the Voices, ay sigurado akong magiging champion. Akala ko rin, Besh, mas matigas palang patulan niyang kulubot. Sagot niya sa akin ay kinatawa namin pareho. Ilako na natin itong refreshing pechay mo. Kumita pa tayo sa patola ni Amelia. Mamaya na lang ang hatian. Ayaw ko sa kanya at nagsimula kami magtinda ng mga pechay niya. Dadalasan ko na nga mga pang-asar sa kanya. Nagkakapera pa tayo. Saad sa akin ni Joy habang tumatawa. Last na yun. Tawa akong bigla. Sabi ko sa kanya. Kung sa bagay, napakaiyakin kasi, pero ang lakas magbaldita. Parang yung nanay niyang sasmosa. Natatawa na sabi pa ni Joy sa akin. Ganito palagi ang araw namin ni Joy. Masaya kami nagtitinda para may maiuwi kami sa pamilya namin. Mahirap ang buhay na kinagisnan ko kaya sinisikap ko na may kitain para may pambili kami ng pagkain. Ako ang panganay kaya nasa akin ang malaking responsibilidad. 6 kami magkakapatid. At lahat kami mga panganay pero akong pinakamatanda. Universal ang lahi namin. Isa lang ang Pinoy. Yun ang bunso namin. Ako, ang tatay ko naman ay isang Italiano. Nabuntis si inay at hindi na bumalik dito sa Pilipinas ang ama ko. Kaya marami nagsasabi na maganda ako. Pero kahit na maganda ako, hindi pa rin naman nagbago ang buhay ko. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. High school na ay hirap na si inay kaya mas pinili ko na lang na magtrabaho. Mahirap pa ng buhay ay pipilitin ko sumabay sa Agos. Kaya kahit na 18 na ako ay wala akong sinasagot sa mga manliligaw ko. Sa panahon ngayon dapat may mindset ka. Yun yung isaset mo ang mind mo. Focusing lang dapat. Focusing. Shala talaga, gumagaling na ako sa Englishing ko. Needin ko na talaga na matuto dahil kapag nagkita kami ni what the fuck, ay pak na pak din ang Englishing ko sa kanya. Dash, salamat sa pagtulong sa akin. Ila ko ang mga pechay ko ha. Pasasalamat sa akin ni Joy. No problem, Joy. Your paninda is also my paninda. Sagot ko sa kanya. Gumagaling na talaga ang Englishing mo, Besh. Anya sa akin. Diba? Bilib ka na naman sa akin. Stay. Stay ka lang sa tabi ko dahil marami akong baon ng mga word dito. Whenever you're in trouble, just yell for help. Sagot ko sa kanya. Besh, di ba words yun? Tanong pa niya sa akin. Kito mo to, kinukurag pa ako. Wala ka ba tiwala sa akin? Kumain na nga muna tayo ng mommy dun sa mamihan ni Lomi. Alam mo ba, Besh? Di ko pa alam. Pabiro na putol ko sa sasabihin niya. Yan ka na naman. Nagtatampo na sabi niya sa akin. Ikaw talaga nagbibiro lang naman ako. Sabi ko sa kanya at inakbayan ko siya. Nagtataka lang kasi ako dun sa may mamian. Kasi ang pangalan, Mang Lomi. Pero mamit para siyang binebenta nila. Sabi niya sa akin. Napaisip din tuloy ako sa sinasabi niya. Oo nga no? Bakit kaya? Pero alam mo ba? Baka naubusan lang sila ng Lomi kapag pupunta tayo. Mga tanong nga mamaya. Saad ko din sa kanya. Tayo na nga, gutom na talaga ako. Yaya ni Joy sa akin. Naglakad kami papunta kay Mang Lomi na mamihan. Kagad kaming pumasok sa maliit nilang pwesto. Kahit na maliit ay sigurado naman na malinis ang pagkain na itinitinda nila.
Mga ganda, ano sa atin? Tanong sa amin ni Aling Cora. May lomi po ba kayo, Aling Cora? Tanong ko sa kanya. Wala mga ganda. Mamit pares lang. Sagot niya sa akin. It's confirmed. Wala nga silang lomi. Mami lang talaga ang binibenta nila. Aling Cora, bakit po mang lomi ang pangalan ng mamian kung hindi naman lomi ang binibenta nyo? Tanong ni Joy kay Aling Cora. Sus Mariosep kang bata ka. Pangalan lang yun ang asawa ko. Bartolome. Bartolome kasi ang pangalan ng namayapa akong asawa. Sagot niya sa amin. Namayapa po? As in, dads na? Padabay na tanong namin ni Joy. Oo, kaya kung ako sa inyo, huwag kayo maghanap ng lomi kung ayaw niyong bultuhin niya kayo. Padarakot niya sa amin. Ilang taon na po bang namatay si Mang Lomi? Tanong ko sa kanya. 80 years old. Sagot niya sa amin. Ay, mahina ng tuhod niya. Hindi na niya kami kayang habulin. Sagot ko kay Aling Cora na ikinatulala niya. Sinuko ko si Joy kaya tumingin siya sa akin. Sibat na. Utos ko sa kanya. Ha? Bakit? Tanong niya kaya inunuso ko sa Aling Cora na hawak na ngayon ang malaking sandok. Aling Cora, susunod na lang po kami kakain kapag may lomi na ha. Sigaw ko sa kanya habang mabilis na kaming tumatakbo ni Joy. Bumalik kayo dito. Mapasaway na bata. Sigaw niya sa amin. Oh, wait lang, Besh. Tumigil ka nga muna. Hinihingal na pigil sa akin ni Joy. Bakit, Besh? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Bakit ba tayo panay takbo? May rayuman na yun sa Aling Cora. Mangina ng tuhod niya para habulin pa tayo. Sabi niya sa akin. Oo nga no. Hiyaan mo na. Siguro bumili lang tayo ng tinapay sa paninderya ni Monay. Sabi ko sa kaibigan ko. Isa pa yun. Monay ang pangalan pero walang palinda ng Monay. Sabi sa akin ni Joy. Hayaan mo na. Ikaw nga Joy pero dugyot. Pabirong sabi ko sa kanya. Nananakit ka na ng damdamin ha? Masama ang tingin na sabi niya sa akin. Syempre joke lang yun no. Ikaw talaga. Alam mo naman na tayo ang pinakamaganda sa Squammy. We are the Squammy Queens. Sabi ko sa kanya. Oo naman. Height na lang kulang. Sa'yo. Sabi ko kaya sinamaan na naman niya ako ng tingin. Tuwing ganito siya sa akin ay lalo ko natutuwa sa kanya. Madalas ay pinagtitripan ko na lang at ganoon din siya sa akin. Pasalamat ka't matangkad ka. Thank you. Pabiro ko pa na sagot sa kanya. Foreigner kasi ang tatay mo. Ako kasi tatay ko, Pinoy na walang sisiw. Natatawa na sabi niya sa akin. Nagtatawa na naman kaming dalawa. Minsan napagkakamalan kaming may sayad pero ang totoo'y pala biro lang kami. Minsan kasi hindi naman namin sinasadya na lumabas sa bibig namin. Sadyang may sayad lang kami kapag hindi nakainom ng gamot. Siyempre biro lang yun. Besh, sa bahay ka kumain tanghalian ha. Tikman mo ang bagong patahin na iluluto ko mamaya. Magiging additional menu yun. Sa akin, soon to be karinderya. Masayang sabi ko sa kanya. Salamat naman, libre tubog na naman ako. Ako magiging judge ng ulam mo dahil judgers ako. Sagot niya sa akin. Okay. Okay, judgers, Joy. Pabiro, nasagot ko sa kanya. Masasabi ko na ang pagluluto ang pinakatalento na meron ako. Pangarap ko na magkaroon ng karinderya. Gusto kong mag-ipon ng pera para sa aking soon to be karinderya. Ano nga ulit ang pangalan ng karinderya mo, Besh? Tanong niya sa akin. Karina, Kaina Karinderya. Sagot ko sa kanya. Ganda ng pangalan, pang-social. Natatawa na sabi pa ni Joy. Bright color mo talaga. Sabi niya sa akin. Naman, tara na nga't mauubos ng lawi ko kakadaldal sa'yo. Sabi ko sa kanya dahil nauubos ang oras namin sa Sesmes. Naglakad kami papunta sa paninderya ni Monay. Habang naglalakad kami, nakita namin sa Amelia. Masama ang tingin niya sa amin. Besh, ang sama ng tingin ni Kulubot Patola. Sabi sa akin ni Joy. Hiyaan mo siya. Baka umiyak na naman yan mamaya kapag pinansin natin siya. Sagot ko sa kanya. Tinitingin-tingin mo dyan. Gusto mo putulin ko yung patola mong Kulubot? Paghahamon ni Joy kay Amelia na hindi man lang pinakinggan na sinabi ko. Sinong tinakot mo, Joy? Joy Nguloid? Besh, ano? Joy Nguloid? Tanong naman sa akin ni Joy. Di ko alam, Besh. Basta feeling ko masamang word ata yun. Pabulong kong sagot sa kanya. Joy, Nguloid mo mukha mo. Sampal ko sa itong monay ko para naman sumayang araw mo. Pagubanda ni Joy kay Amelia. Alam mo, Joy, napaka-sweet mo talaga, no? Para kang dessert. Anong flavor mo? Crema de bobo? Hindi man magpapatalo na banat ni Amelia. Ikaw nga eh,
Crema de leche. Kasi leche ka sa buhay ko, patolang kulubot. Nagreklamo ba ako sa peche mo lanta na kinulang sa dilig? Hoy, excuse me no. Para sabihin ko sa'yo, fresh na fresh ang peche ko. 3 times a day ang dilig. Yung patola mong kulubot, halatang kinulang sa dilig. Try na try, like you. Pangasar na sagot ni Joy. Nakita ko na parang iiyak na naman sa Amelia. Joy, hayaan mo siya. Baka umiyak na naman yun mamaya. Napakaiyakin kasi niyan. Dagdag pa ng siraulo kong kaibigan naman na sa akin. Hindi ako iyakin. Sabi naman ni Amelia sa akin. Joy, let's go na nga. Don't make patol-patol to that mukhang katol. Sabi ko sa kaibigan ko. Anong sabi mo? Katol ako? Parang iiyak na talaga na tanong ni Amelia sa akin. Alam mo Amelia, bakit hindi mo gayahin sa Mark? Tahimik lang. Sabi ko sa kanya sabay turo sa boyfriend niya. Makakaganti din ako sa inyo. Masyado na kayong mapangapi. Kung tahimik ka lang tulad ni Mark, tahimik din sana ang buhay mo, di ba? Di ba Mark? Talagang pinangatawan niya ang pagiging tahimik niya dahil hindi siya sumagot sa akin. Alam ko na nahihiya ito sa akin dahil alam na alam sa area namin na may gusto siya sa akin. Kaya alam ko na ang dahilan kung bakit galit sa akin sa Amelia. Naglakad na kami ni Joy pauwi sa bahay. Ayoko nang patulan pa dahil mas na-excite ako sa lulutuin kong ulam. Gamit ang tilapia na lumangoy sa kalsada kanina. Na tuwing naalala ko yung kumakati ang kamay ko na basagi ng kotse ng buwisit na lalaki na iyon. May araw din siya sa akin. Hindi ko hayaan na manaig ang gabi. Baka biglang maputol ang katawan ko at hanapin ko ang bahay nila. Charot. Dash, tikman mo na nga ito. Sigaw ko kay Joy galing dito sa kusina. Luto na, Dash? Tanong niya sa akin. Hindi pa, Besh. Hilaw itong titikman mo. Pabiro, nasabi ko sa kanya. Mukhang masarap. Amoy pa lang, ulam na. Sabi niya sa akin. Ulam naman talaga yan, Besh. Besh. Umiiyak na tawag niya sa akin. Bakit ka umiiyak? Nagbibiro lang ako, tahan ka na. Sabi ko sa kanya. Hindi naman ako umiiyak dahil sa sinabi mo. Sagot niya sa akin. Saan ka naiyak? Tanong ko sa kanya. Saan yung luto mo? Oh, bakit ka naman umiyak lalo? Tanong ko sa kanya. Kasi ano? Tanong ko sa kanya kasi pinutol pa niya ang sasabihin niya. Kasi sobrang sarap. Sagot niya sa akin na ikinatulala ko. Ang buong akala ko talaga kung ano na nangyari sa kanya pero yun lang pala. Nasarapan lang pala siya. Kinabahan ako sa'yo. Next time huwag ka namang umiyak na para bang may nangyari sa'yo. Sabi ko sa kanya. Okay Besh, pahinga ko dito ha. Ipapatikim ko rin sa mga kapatid ko. Sabi niya sa akin. Sige Besh. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Mapagmahal na anak si Joy, lalo na sa kanyang mga kapatid. Wala kang masasabing pangit sa kanya pagdating sa pamilya niya. Pareho kaming dalawa, mahalaga sa amin ang pamilya namin, na kahit kami ang panganay ay mas pinipili namin ang magparaya at akuin ng mga responsibilidad na dapat ay ginagawa ng mga magulang namin. Besh, uwi na ako. Kita tayo mamayang gabi sa bar. Sabi niya sa akin. Sige, ingat ka. Sagaw ko sa kanya mula dito sa banyo. Tuwing gabi ay rumarakit kami bilang waitress sa isang kilalang bar dito sa amin. Dagdag kita rin para sa renta sa bahay. Waitress lang at walang halong service ang ginagawa namin. Nagsisimula kami ng alas 7 hanggang alas 12, kaya nakakatulog pa ako ng sapat para magtinda ng isda sa umaga. Tuwing hapon ay ginagawa ko naman ang mga gawain dito sa bahay. May sakit si inay at hindi na siya pwede magtrabaho pa, kaya madalas kinakapos kami dahil sa maintenance niya. Nasa paaralan pa ang mga kapatid ko kaya kami nalang ni inay ang sabay na kumakain sa tanghali. Anak, mamaya na yan. Katatapos mo lang kumain, maglalaba ka na kaagad. Pigil sa akin ni inay. Ibababad ko lang po muna para mamaya po'y mabilis na pong kusutin. Sagot ko sa kanya. Nang matapos ko ibabad ay agad kong kinuha ang gamot ni inay para makainom na siya. Marami ako nabili sa pera na binigay sa akin ni Madam Sasha. Nay, uminom na po kayo ng gamot niyo. Sabi ko sa kanya. Anak, pasensya ka na kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Malungkot na sabi sa akin ni inay. Naku, huwag mong isipin yan. Ang mahalaga po ay okay kayo. Kaya-kaya ko po ito. Kaya huwag kayo mag-alala sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Hindi man ako swerte sa mga naging karelasyon ko. Swerte naman ako sa inyong mga anak ko. Oo naman. Guwapo at magaganda ang lahi natin. Pabiro na sabi ko sa kanya. Kau talaga? Pagpahinga ka na muna.
Ang dami mong ginagawa. Natatakot ako na baka mauna ka pa sa akin na mategi. Sabi sa akin ni inay. Hindi pa ako pwedeng mategi, inay. Hindi ko pa nakikilala ang Prince Charming ko. Ang pag-aalayan ko ng aking bulaklak. Natatawa, nabiro ko sa kanya. Naman, ibabahagi mo pa ang lahi natin. Sagot niya sa akin. Sabay kaming tumawa ni nanay. Nang makainom na si nanay ng gamot ay bumalik ako sa likod ng bahay para simulan na ang labahan ko. Masaya ako naglalaba pero nasira lang iyon nang maalala ko ang wisit na lalaking iyon.